Shalom Alaikum mga kapatid. Isang pinagpalang araw po sa lahat. Okay, dito na naman tayo ng ilang sandali para sa ating pagbabasa ng Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. And the Gospel of today is taken from the Gospel according to Saint Luke chapter 6, verse 17, then 20 to 26. Glory to you, Lord. And he came down with them and stood on the streets of level ground, and raising his eyes toward his disciples, he said, "Blessed are you who are poor, for the kingdom of God is yours. Blessed are you who are now hungry, for you will be satisfied. Blessed are you who are now weeping, for you will laugh. Blessed are you when people hate you, and when they exclude and insult you, and denounce your name as evil on account of the Son of Man. Rejoice and leap for joy. On that day, behold, your reward will be great in heaven, for their ancestors treated the prophets in the same way." But who to you are rich, for you have received your consolation? But who to you who are filled now, for you will be hungry? Woe to you who laugh now, for you will grieve and weep. Woe to you when all speak well of you, for their ancestors said that the false prophets in this way. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. A blessed morning, Brother Romy. A blessed morning to all. Okay. Si Roman to ko. Okay. Okay. So, mga kapatid, sabi ni Brother Romy, kape, kausapin ang Panginoon everyday. So, makikita natin sa Ebanghelyo na kung titingnan natin ang about sa Beatitudes na isinulat ni San Mateo sa chapter 5 ng Saint Matthew, makikita natin doon na he stood on a mountain, sa mataas na lugar. Makikita natin doon na ang Panginoong Kristo ay nakatayo sa mataas na lugar. Kasi doon sa Ebanghelyo ni San Mateo, ang kanyang audience ay ang mga Hudyo, na ipinapakita niya na ang Panginoong Kristo ay ang bagong Moses. He is the new Moses, the law giver. And then dito sa Ebanghelyo, ayon kay San Lucas, ang Panginoon ay nakatayo sa isang plain ground o sa patag na lugar. Na ang ibig daw sabihin nito ay ang audience ni San Lucas ay para sa mga Hintil. Yan mga kapatid. At pinapakita dito na about sa blessedness or the Beatitudes or happy. Ang blessed pala, ang isa sa synonym niya is happy. So mapalad or masaya, pinagpala.
Makikita natin dito na sinasabi na ang pagiging masaya, sabi niya, happy are those who are poor. Blessed are you who are poor, for the kingdom of God is yours. Kasi di ba, most of the time, kung titingnan natin sa practical na pananaw, makikita natin na kapag wala kung ikaw ay mahirap, ay ang inaasahan mo lamang ang Diyos. Of course, sa ngayon, makikita natin na there are many people who are poor na malayo sa Diyos. Na tila baga na mga taong ito ay walang Diyos. Hindi natin alam kung ano yung pinaka-bigger reason nila. Kung bakit wala silang Diyos. Kung barabagang wala silang kinikilalang Diyos. So, ang sinasabi dito na mapalad yaong mga mahihirap sapagkat mapasa sa kanila ang kaharian ng Diyos. Kasi kung titingnan natin dito ng konteksto, sapagkat sa hulihan na itong mga mayayaman dito ay sinasabi nito ng Panginoon yung patungkol sa mga mahihirap and then yung mga mayayaman. Kasi nga, di ba, kung minsan kapag mayaman ka, there are times na, of course, sa konteksto natin ngayon, maraming mga mayayaman ang nagsiserve sa Panginoon. Ginagamit nila ang kanilang kayamanan para sa gawain ng Panginoon. And then maybe, marami ding mga mayayaman na ginagamit nila ang Panginoon para sila yumaman. Merong ganun, mga kapatid, alam natin yan. So, blessed are you who are poor, for the kingdom of God is yours. Pero itong tinutukoy dito ng mga mahihirap, ito yung mga mahihirap na nagtitiwala sa Diyos, mga kapatid. Kasi sa ngayon, marami tayong nakikita na mga mahihirap na mga tao or mga aba na it seems na mga godless people, di ba? So, ito yung mga mahirap or mga aba na tao na wala nang inaasahan kundi ang Diyos. Di ba? Ando sa kay Saint Matthew, mapalad kayo mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos. So yung mga aba na tinutukoy dito are those people who trust in God. Hindi ito yung mga taong aba or mahihirap na hindi kumikilala sa Diyos. Kundi ang sinasabi dito, these are the people who are full, who trust in God. Ayan mga kapatid, iba yun. Kasi baka i-generalize natin, okay lang pala maging aba kahit malayo ka sa Diyos. Pero ang tinasabi dito ng mga poor are those who put their trust in God. Mga kapatid. Hey, stop that. Who put their trust in God. Hindi yung mga aba na walang kinikilalang Diyos, mga kapatid. Okay? Blessed are you who are now hungry, for you will be satisfied. Mapalad kayo mga nagugutom ngayon sapagkat balang araw ay bubusugin kayo. Diba? Blessed are you who are now weeping, for you will laugh. Blessed, mapalad kayo ng mga umiiyak ngayon sapagkat balang araw ay tatawa kayo. Kaya nga may kasabihan tayo na akin ang huling halakhak. Di ba? So, akin ang huling halakhak. Ibig sabihin, at the end, mabibindicate ka sa kaapihan mo ngayon. At yung mga humahalakhak sa iyo ngayon, sila naman ang iiyak pagdating ng araw. Di ba mga kapatid? May mga eksena na ganun at yun ay mangyayari pagdating ng araw na yung mga tao na tumatawa sa atin because we believe in God, we hope in God, sila naman ang iiyak. Di ba? Makikita natin dun sa Matthew 25:31 to 46 na ang mga tao doon na yung mga taong api, yung mga taong pinabayaan, at yung mga taong sa tingin nila ay sila yung pinagpala na pagdating ng araw, sila pala yung pupunta sa kaliwa.
at sila pala yung parurusahan. And then sabi pa rito, blessed are you when people hate you and when they exclude and insult you and denounce your name as evil on account of the Son of Man. So yan, na ibig sabihin, itong mga taong tinuturing ng mga aba, yung mga taong nagugutom, ang mga taong umiiyak, ay sila yung mga tao na may pagtitiwala sa Diyos. Sabi niya dito, and when they exclude and insult you and denounce your name as evil on account of the Son of Man. Ang dahil sa ating Panginoong Kristo. Nagtitiwala tayo sa ating Panginoong Kristo and these people who are laughing at us now, di ba? Na sinasabi nila na actually sinasabi nila dito sa 2 Peter chapter 3, makikita natin dito mga kapatid, na pagdating ng araw, pagtatawanan nila tayo, saan na yung Kristo nyo? Saan na yung sinasabi nyo na babalik siya? Di ba? And then, nabanggit din natin dun sa wisdom dati, na pag-aralan natin, natalakay natin dun, na kahit dun sa buong wisdom chapter 2, na balang araw ay pagtatawanan nila tayo. And here comes also, nasabi ng Panginoon na itong mga tao nito ay pagtatawanan tayo. At actually, darating ang araw na yan, mga kapatid. Sinasabi dito sa 2 Peter chapter 3. Buksan niyo po sa Bible niyo, tingnan. So, sa likod natin, ito yung mga taong larawan ng mga taong mga mapapalad. Who are happy, who are blessed because they are now in the presence of God. Yan. Sabi dito sa 2 Peter chapter 3, mga kapatid, tingnan niyo. Anong sinasabi dito? Ito, una sa lahat, dapat ninyong malaman sa mga huling araw ay lilibakin kayo. Di ba? Ayun, sinasabi kanina dito sa Luke chapter 6, verse 22. When people will denounce your name as evil on account of the Son of Man. Sabi dito una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa mga huling araw ay lilibakin kayo at pagtatawanan ng mga taong namumuhay ayon sa kanilang mahalay na pita. Sasabihin nila si Kristo nangakong darating, hindi ba? Di ba? For the sake of the name of the Lord Jesus Christ, for the sake of what He taught us, and we continue holding on. Di ba? Ano sabi niya dito? Sabihin niya si Kristo ay nangakong darating, hindi ba? Nasaan na siya ngayon? Inabot na ng kamatayan ng ating mga magulang, ngunit wala pa rin pagbabago, buhat ng lalangin ang mundong ito. So you see, yung sasabihin nila sa atin. Mga kapatid, lilibakan tayo, pagtatawanan tayo. Rejoice. Sabi dito, verse 22, Luke chapter 6, verse 22, blessed are you when people hate you and when they exclude and insult you. Yan. And denounce your name as evil on account of the Son of Man. Nung dahil sa Panginoong Kristo, pagtatawanan nila tayo. Yan. Then, kung didiretso natin dito sa verse 8, 2 Peter chapter 3, verse 8, ngunit huwag ninyong kalilimutan ito mga kapatid, mga minamahal. Sa Panginoon, ang isang araw ay 1,000 taon at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon na hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. Tulad ng inaakala ng ilan, hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon, alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. So yun, ganun mga kapatid. Na time will come, these people will insult us because sa ating pananampalataya sa Panginoon Kristo, na they are thinking na yung ating pagpapagal sa ating paglilingkod sa Panginoon ay nonsense. Darating ang araw na yan. Actually, doon na nga, natalakay na natin before yan, doon sa Wisdom chapter 2, na sinasabi doon, makita lamang nila tayo ay
nagiging balisa na sila, kaya uusigin nila tayo mga kapatid. Kasi kakaiba yung uri ng pamumuhay natin. We are continuously expecting the Lord to return, na it seems napakatagal na. Pero yun yun, pagtatawanan nila tayo. I-denounce nila tayo. I-exclude nila tayo. Okay, mga kapatid? Pero sinasabi dito sa verse 8 at saka sa verse 9 ng 2 Peter, sabi niya, ngunit huwag ninyong kalimutan ito mga minamahal sa Panginoon. Take note. Sa Panginoon. Actually, it is based from Psalm 90 verse 4. Sabi dito, ngunit huwag ninyong kalimutan ito mga minamahal sa Panginoon, ang isang araw ay 1,000 taon at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. Tulad ng inaakala ng ilan, hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon. Alang-alang sa inyo, binibigyan niya kayo ng pagkakataon. Ang lahat ay makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. So, yan yung magiging dahilan na pagtatawanan tayo, i-denounce tayo ng mga taong ito because of our faith, because of our hope to the Lord Jesus Christ that He will come again. Kaya nga, kung babasahin natin ang 1 Corinthians chapter 15, verse 58, dapat bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya, memorize natin ito. Para sa panahon na dumating man yung mga pagsubok, dumating man yung pag-uusig, dumating man yung panahon na pagtatawanan tayo ng mga tao, ito yung magkukomfort sa atin na salita ng Diyos. Ano sinasabi sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58? Ito, panghawakan natin ito mga kapatid. Ang linaw po nito, ang very, very comforting ito na salita. Sabi dito sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58, na despite of all these things that they will laugh at us, they will mock us, they will denounce us, they will exclude us. Ang sabi dito ng banal na kasulatan mga kapatid ay ito, kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. At huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyo na di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. So you see, ito yung encouragement sa atin ng banal na kasulatan na magpatuloy tayo sa ating paglilingkod. Despite time will come, the people of this world will denounce us, exclude us, and laugh at us. Pero ang sinasabi ng Panginoon, mapalad kayong mga umiiyak ngayon sapagkat balang araw kayo naman ang tatawa. Mapalad kayong mga aba ngayon sapagkat kayo'y makakapasok sa kaharian ng Diyos. You see? And then, totoo ngayon na balang araw, yung pagdating ng Panginoon, pagdating ng araw ng panahon na itong mga tao na tumatawa sa atin, yung sinasabi nga natin, na sabi ang kasabihan na sa huli akin ang huling halakhak. Yung sinasabi ng kasabihan. Kasi sinasabi dito sa Revelation chapter 1 verse 7 and 8, tingnan niyo mga kapatid, very strong and very powerful word ng sinasabi ng banal na kasulatan. Ang sabi dito, pakatandaan ninyo, basahin niyo sa Biblia niyo, pakatandaan ninyo, darating siyang mga nasa alapaap. Makikita ng lahat, pati nang umulos sa kanyang tagiliran. Dahil sa kanya, iiyak ang lahat ng lipi. Mag-iiyak ng lahat ng lipi sa lupa, magkagayon nga, amen. Iiyak ang lahat ng lipi. Ito yung panahon, this is the time of our vindication. Iiyak ang lahat ng lipi. Of course, iiyak din tayo mga sumasampalataya. At lalong iiyak, lalo ang mga di sumasampalataya. Bakit? Kasi yung sinasabi nila na tinutuyo nila sa atin, na pinagtatawanan nila tayo dahilan sa ating pananampalataya sa Panginoon Kristo, sila na tumatawa sa atin
ay iyak sila ng hindi, nang walang, iiyak sila ng hindi, nang walang kapara, naiiyak. Iiyak ang lahat ng lipi, including us, because iiyak tayo because dumating na at tinupad na ng Panginoong Kristo yung kanyang pangako, mga kapatid. Pero iiyak sila because of fear. Because mapatutunayan natin na totoo pala yung ating sinasampalatayanan. At sila na tumatawa sa atin, they are denouncing our name for the sake of the Son of Man na ating Panginoong Kristo. Iiyak din sila na walang kapara, mga kapatid. Pero tayo iiyak dahilan sa kagalakan. Di ba may iyak naman na dahilan sa kagalakan? Because tinupad na ng Panginoon yung kanyang pangako na kanyang muling pagbabalik. So yan yung panahon na i-vindicate tayo ng Panginoon na itong sinasabi sa Luke chapter 6 verses 20 to 26 ay mangyayari. At saka ito mga kapatid, ito yung sinasabi dito sa verse 25, 24 to 26. These are warnings, my dear brothers and sisters. Ang sabi niya ito, woe to you who are rich, for you have received your consolation. Woe to you who are filled now, for you will be hungry. Woe to you who laugh now, for you will grieve and weep. Yun sinasabi kanina sa Revelation chapter 1 verse 7 and 8. Grieve, magdadalamhati, iiyak at magdadalamhati. Who do you when all speak well of you, for their ancestors threatened the false prophets in this way. Nagtanggap na sila ng karangalan sa mga tao. Pero sa atin, we are not expecting yung commendation ng tao. Ang ina-expect natin is the commendation of the Lord. Di ba? Mababasa natin doon sa Matthew 25:31 to 46, yung mga taong sumasampalataya, yung mga taong mabubuti, yung mga taong nagtitiwala sa Diyos, hindi nila nagtanong pa nga sila sa Panginoon, saan Panginoon? Sabi niya pa, pumasok kayo mga pinagpala sa kaharian na hinanda sa inyo. Di ba? Nung sinabi ng Panginoon, sapagkat nung ako'y nagutom, ako'y inyong pinakain. Nung ako'y nauuhaw, ako'y inyong pinainom. Nung ako'y may sakit, ako'y inyong dinalaw. Nung ako'y nakulong, ako'y inyong pinuntaan. Nagtanong yung mga tao, saan Panginoon? Saan namin ito ginawa? Hindi nila maalaala. Ang sabi ng Panginoon, nung ginawa ninyo ito sa pinakaabang lingkod ko, sa pinakaabang katulad, sa pinakaaba, ay sa akin ninyo ito ginawa. Yan mga kapatid. Sabi ni Roman Tuko, ay kasinungalingan yan kapatid. So basahin mo na lang doon Matthew 25:31 to 46 para ma-confirm mo kung nagsisinungaling ba ako. Ang pagsisinungaling ay napapabilang ka sa pagiging alagad ng demonyo kung magsisinungaling ka, Roman Tuko. Okay. So yun mga kapatid, na tayo ngayon na mga nalulungkot, tayo ngayon na naghihinagpis, pero tayo ay nagtitiwala sa Diyos na pagdating ng araw, tayo na mga umiiyak ngayon, pagdating ng araw, tayo ang tatawa. Mapapasa atin ang paghahari ng Diyos. Makakapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Of course, kaya nga isinulat itong banal na kasulatan para malaman ng lahat. Kasi ang subject dito hindi lamang ang mga mayayaman, kundi mga mahirap. Kasi there are many poor people nowadays na halos hindi na kumikilala sa Diyos. Ang sinasabi ng banal na kasulatan dito ng mga papalad ay yung mga taong aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos.
Iba yun Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos. Ang ating pag-aasa ay ang Diyos. Hindi tayo, our hope is not in riches of this world because the riches of this world are just temporary, my dear brothers and sisters. Balang araw ang ating inaasahan ay ang mga bagay na inilaan sa atin ng Panginoon. Di ba yun yung pinangako niya sa John chapter 14 verse 6? Sa John chapter 14 verse 1 to 6. I will go and prepare a place for you. Pagkatapos niya, sabi niya, pagkatapos na may handa ko na, babalik ako at kukunin ko kayo sapagkat kung saan ako ay naroon din kayo. Mga kapatid. At yun nga, pagdating ng araw, sinasabi sa banal na kasulatan na sa pagbabalik ng Panginoon ay iiyak ang lahat ng lipi sa balat ng lupa. Tayo iiyak din, pero ang iyak na yon ay hindi sa takot or pangamba, kundi iyak ng kagalakan, mga kapatid. Kaya nga, ang encouragement sa atin ng banal na kasulatan, sinasabi sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58, sabi niya, kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at magpakasipag para sa gawain ng Panginoon. Yamang alam ninyo na di masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. So, shalom, that is by now mga kapatid. Maraming salamat sa lahat ng nag-tap ng screen, sa nag-like, 132 likes, sa mga hindi man nag-tap, okay, pero nag-consider to listen to us. May God bless us and keep us sound and safe today. Nawa ay pagpalain tayo at ingatan ng Panginoon. Amen. Sabi ni user 659120, repent po. Yes. Ang sinasabi ng because that is, yan yung magiging mangyayari pagdating ng araw ay binibigyan tayo, yun yung sinasabi natin kanina, binanggit natin kanina, that God is giving us a chance na magbalik loob sa Kanya. That is why 2 Peter chapter 3 verse 8 to 9 na nadidelay yung pagbabalik ng Panginoon because He is giving us a chance to repent. He is giving a chance to return to Him. So, shalom. That is by now, mga kapatid. May God bless us and keep us safe and sound. See you again later kung lulubin ng Panginoon. Brother Romy, maraming salamat at sa lahat mga nag-tap ng screen at yung mga nakasama natin sa umaga ito. Brother Romy, Flor de Lesa, Abiyara, Mama, Great Grandma, Weng Expedito, Imelda Dumagutoy, Tenka, Anak Kasade, and Kerry, kasi Meli. So, signing off, my dear brothers and sisters. Okay. Shalom, and signing off. Nagsaserve pa po ako, Brother Romy, sa 7:30 and then 9 mamaya later.